Asidre, duwag ka ba? Asidre? May itinatago ka ba? Hinahamon ka pala eh. Kayo naman pala itong may mga itinatago eh. Kailangan nilang ma-impeach si Sara dahil pag hindi, lahat sila may kalalagyan. Hindi dahil galit sa kanila si Sara, kundi dahil nagkasala sila sa taong bayan. Kahit magmukha silang tanga, gagawin nila yan. Masiguro lang nila na lahat ay pipirma. Para nang sa ganun ay ma-impeach itong si Sara. Kailangan yun. Pambihirang patiso. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Humigit kumulang 40 milyon sa 115 milyong Pilipino ang walang maasahang supply ng tubig ayon sa DENR. Nanganganib ang mga pinagkukunan ng tubig dahil sa climate change at polusyon. Binigyan din ni Undersecretary Carlos Primo David ang pangangailangan ng matibay at tuloy-tuloy na sistema upang matiyak ang access sa malinis na tubig. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, naharap ang bansa sa water bankruptcy. Naglaan ang DENR ng 485 million pesos para sa mga proyekto tulad ng desalination at filtration system sa 59 na barangay, pati na rin sa climate resilient infiltration galleries. Layunin namang ito na maging tumpak, matipid at pangmatagalan. Tinaten 200 bilyong piso ang kailangan para masolusyonan ang kakulangan sa tubig. Kaya kahit balit na pamumuhunan, bawat tao ay malaking tulong sa pangmatagalang akses sa ligtas na tubig. Abante Pilipinas. Kayo naman, Yan, itong DNR ang isa sa mga dapat ding iniimbestigahan. Pero ang tanong, sino mag-iimbestiga? Yun lang, Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, kita ng DNR yan. Kita yan ng DNR. Pero wala namang ginagawa ng DNR eh. Diba? Ang dami may mga nabubuko na mga establishmento na bibigyan ng ECC nang wala namang nang hindi naman dapat bigyan. Di ba yung mga nakalipas na mga balita pero natatakpan na, natatabunan na. Kasi bibihira sa atin ang mayroong interes sa environment. Bibihira. Diyan sa isang barangay na lamang halimbawa, dito sa Quezon City. Makikita mo ang tambak ng basura. Hindi ba hindi nila maayos. Pati yung ultimong yung mga naglilinis, hindi sila kasi interesado. Abante Pilipinas. Hinamon ni Navotas City Representative Toby Tiangco si Tingog Party List Representative Jude Asidre na ipaliwanag sa taong bayan kung bakit nagsingit umano ang kanilang partido ng halos 6 na bilyong piso sa Bicameral Conference Committee ng 2025 General Appropriations Act. Ginawa ni Tiangco ang hamon sa gitna ng bangayan nilang dalawa ni Asidre hinggil sa pangamba ng una na posibleng gamitin umano ang mga proyekto ng gobyerno na may marking na FLR o for later release bago magbutuhan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Noong Miyerkules ay muling kinwestiyon ni Tiangco ang budget insertions ng Tingog Party List na kinatawan ni Asidre kasama ang asawa't anak ni dating House Speaker Martin Romualdez na sina Yeda at Julian Romualdez. Di ba 3 seat yung Tingog Party List. Kasi yan ay party list ng mga Romualdez. Si Asidre, ewan ko kung kaano-ano ng mga Romualdez, pero nasingit lang yan dan. Gayun pa man, hindi ito direktang sinagot ni Asidre, kaya inulit ng Navotas Congressman ang hamon kasabay ng pagtuturo sa Facebook accounts ng ilang mambabatas na magpapatunay na kaya sila pumirma umano sa unang impeachment case ni Duterte noong nakaraang taon ay upang mailabas ang ayuda. Abante Pilipinas. Paano yan? Asidre, hinahamon ka pala eh. Duwag ka ba? Asidre? May itinatago ka ba? Kayo naman pala itong may mga itinatago eh. Kaya kayo'y atat na ma-impeach si Sara Duterte kasi pagka si Sara Duterte hindi na natanggal, kasi pag na-impeach si Sara, ito yan again, pag na-impeach si Sara, ang mangyayari dyan ay siya ay habang buhay na disqualified. Hindi makakahawak yan ng posisyon ng kapitan. Hindi pwede. Any government positions or any government or elected positions, hindi siya pwede.
pagka siya ho ay na-impeach. Kaya kailangan nilang ma-impeach si Sara dahil pag hindi, lahat sila may kalalagyan. Hindi dahil galit sa kanila si Sara, kundi dahil nagkasala sila sa taong bayan. Dahil nagkasala sila sa batas. At alam nila yan. Kaya kita mo, kung paano kahit magmukhang tanga si Bidjerbel Luistro, sabi niya, Vice President should provide dapat siya magpalabas ng mga ebidensya. Kahit magmukha silang tanga, gagawin nila yan. Masiguro lang nila na lahat ay pipirma. Para nang sa ganun ay ma-impeach itong si Sara. Kailangan yun. At yan ang isa sa inilalaban ni Representative Toby Tiangco. Na wala namang ibang ginawa, kundi gusto lang lumabas yung totoo. Ay ngayon, binibintangan ng DDS. Ako nga, minamarkahan na rin akong DDS eh. Kahit hindi. Doon lang tayo sa totoo, mga kapatid, mga kaabante. Sa totoo lang. Ay kaso mo, ang mga nakaupo, puro mga sinungaling, wala tayong magagawa dyan. Kundi lahat tayo, kapag ka tayo nagpakaangkaang, muli, tayo ay malulugmok na naman sa kawalanghiyaan at sa kahirapan. Sapagkat itong kinakaharap natin problema ngayon, hindi ho ito mabilis. Hindi ho ito at hindi na tayo babalik sa normal na kagaya nung bago magkaroon ng giyera dyan po sa Iran. Hindi na. Kaya kailangan natin ng isang matinong namumuno o mamumuno sa atin. Tatagal pa ba? Wala na. Ay, 2 taon pa na tayo ho'y maghihintay na nakanganga. Nakanganga. Dahil patuloy nilang sinasagad ang ating likas yaman. Abante Pilipinas. Pati kita mo, pati tubig, di ba ga? Pati tubig. Nagsasagawa na ng hakbang ang Department of Environment and Natural Resources upang matiyak ang sapat na supply ng tubig bago ang tag-init at epekto ng El Nino. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, mas pinagtibay ang koordinasyon sa water sector matapos ang El Nino noong 2023 kung saan naiwasan ang malalaking pagkaantala sa supply ng tubig sa Metro Manila sa tulong ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Nakahanda rin ang mga contingency plan sakaling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam, kasabay ng inaasahang pagsisimula ng tagtuyot sa susunod na linggo. Sinabi ni DENR Chief Juan Miguel Cuna na nakaantabay ang emergency protocols kabilang ang cross-border water supply system para matulungan ang mga lugar na kapos sa tubig. Hindi ko sinasabing kayo ay sinungaling, pero hindi ho kayo nagsasabi ng totoo. Oo. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Bakit? Yung mga lugar na apektado ng prime water hanggang ngayon, namumroblema. Hanggang ngayon, nagbabayad sila ng tubig na hindi naman nila natitikman. Paano mo titikman yun? Dumi. Yun nga, pinaliligo ko minsan pag umuwi ako ng Pagbilao kasi sa Pagbilao, prime water. May buhangin. Anak ng teteng naman yun . Maraming salamat. Ang tabayanan ho ninyo ang walang atrasan with Benji Alejandro. Samantala, sa ngalan po ng inyong o ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako pa rin po inyong yayamanin sa exit sumabing tagapagbalita sa umaga, Ron Ramos. See you again tomorrow dito sa